Ano ang kailangan para pabagsakin ang isang imperyo ng armas mula dito hanggang dito? Kailangan mong tanungin yung naniwalang babagsak ang Kiev sa 3 araw. Itinayo ng mga Soviets at Ruso ang buong reputasyon nila sa mga sandatang mura, maaasahan at halos kasimbisa ng gamit ng mga Amerikano. Pero hindi yon ang pinakakalamangan nila. Ang tunay na bentaha ay mas kaunti ang tanong ng Moscow kaysa Washington. Alam mo, kung tumangi ang Washington na armasan ka, habil sa mga parusa, karapatang pantaw o politika, malamang na ginagawa na ng mga Ruso ang kontrata. Ganun naging tapat ang mga bansang Algeria, Vietnam hanggang Syria bilang mga customer sa loob ng maraming dekada. Lumago ang negosyo. Pero nang salakain ni Putin ang Ukraine, nagkaroon bigla ng customer ang pabrika ng armas ng Russia na mas prioridad kaysa sa lahat. Ang mismong hukbong Ruso. Ang mga pabrika na dating gumagawa ng tangke at misil para sa export, ngayon ay gumagawa na ng kapalit ng mga winawasak sa labanan. Hindi tinatanggihan ang mga banyagang customer, pero laging nauurong sila sa dulo ng tila walang katapusang tila. At kahit yung mga handang maghintay, may isa pang problema. Ang pagbabayad sa industriya ng depensa ng Russia ay nangangahulugan ng panganib na mapatawan ng parusa ng Amerika. Kaya isa-isa, halos lahat ng bansa ay umatras. Binawasan ng China ang mga order nito ng 72%. Ngayon, halos lahat ng kailangan ng Beijing ay sila na ang gumagawa at hindi nakabilang sa 10 pinakamalalaking mamimili ng armas. Namimili na lang ang Egypt sa France, Germany at Italy, habang binawasan ng Algeria ng halos 80% ang mga order nito. Nariyan pa ang India, pinakamalaking customer ng Russia at tinuturing na mahalagang hiyas. Ngunit ngayon, bumibili na ito ng 12 ng fighter jet mula France at submarino mula Germany, unang beses mula noong 1900 at 60. Hindi na karamihan ng sandata ng India ay galing Russia. Lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil sinisira ng Moscow ang reputasyon nito. Bawat atake sa Ukraine ay parang live demo ng tunay na kakayahan ng mga sandatang ito. Hindi sila gaanong epektibo. Nang unang gumamit ang Russia ng precision cruise missiles, ayon sa US intelligence, hanggang 60% dito ay pumalpak. Mali ang target, nagkaaberya o hindi sumabog. Yung mga gumana naman, pinabagsak ng Ukraine ang mga ito gamit lumang gamit mula Amerika. Pinapanood ng mga mamimili kung paano napapahiya sa TV ang pinakamagagandang sandata ng Russia at karamihan ay sapat na ang nakita.